Mga pulis kasi, mga kabombo, ay hindi raw mag-aatubili na depensahan ang mga sarili kapag nanlaban yung mga kriminal. Ayon yan kay Philippine National Police Chief Torre. At may pag-amin din ang bagong talagang pinuno ng pambansang pulisya na mataas ang pressure matapos na italaga siya na kauna-unahang Philippine National Police Chief na graduate mula sa Philippine National Police Academy. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Hindi mag-aatubili ang mga pulis na depensahan ang kanilang mga sarili sa sandaling malagay sa peligro ang kanilang buhay sa mga ikakasang operasyon laban sa mga kriminal. Ito ang binigyang diin ni PNP Chief Police General Nicolas Torre matapos sabihin ang kanilang mantra sa kanilang police operation ay huli, hindi patay. Ayon kay Torre, ibang usapan na kasi kapag nasa bingit ng kamatayan ang buhay ng mga pulis kung saan kailangan pairalin ang Article 11 ng Revised Penal Code, ang justifying circumstances. Binigyang diin ni Torre na hanggat maaari ay buhay na mahuhuli ang mga kriminal kapag hindi man laban sa mga otoridad. Nilinaw ng pinuno ng pambansang pulisya na ang nasabing sitwasyon ay hindi bahagi ng police intervention with murder in mind. Nilinaw din ni Torre na hindi mga drug addict lamang ang punteriya ng kanyang direktiba, kundi lahat ng mga kriminal. Siniguro ni Torre na palalakasin nila ang presensya ng mga pulis sa mga lansangan upang maramdaman ito ng publiko na sila ay ligtas. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief General Nicolas Torre sa pagtatanong ng Bombo Radio. Si Ms. Annalise Soberano of Bombo Radio. General, good morning. Sir, sinabi niyo kanina kasi huli hindi patay ang inyong magiging mantra for the operation. Yeah. So ibig sabihin ba sir na hindi magiging madugo ang inyong kampanya ngayon dahil lahat ng kriminal huhulihin niyo po? Lahat ng kriminal ay huhulihin natin. At sila ay buhay pag sila ay hindi lumaban. Pero pag na-endanger ang buhay ng pulis at papasok na ang Article 11 of the Revised Penal Code, which is justifying circumstances, abay ibang usapan yan. The police will always defend themselves, kaya may mga baril eh. Pero hindi yan napapasok tayo sa isang sitwasyon sa police intervention with murder in mind. No, definitely not. Okay. Aminado naman si PNP Chief General Torre na mataas ang pressure na nakapatong sa kanyang balikat ngayon matapos maitalaga bilang kauna-unahang graduate ng Philippine National Police Academy bilang pinuno ng pambansang pulisya. Dahil dito, lubos na nagpasalamat si Torre kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala at kumpiyansa na ibinigay sa kanya. Inihayag ni Torre na hanggang sa ngayon, hindi pa siya naniniwala na siya ang pinuno ngayon ng pambansang pulisya. Binigyang diin nito na nakakaramdam siya ng pressure dahil mataas ang expectation sa kanya ng mahigit 8,000 strong PNPA alumni. Anya gagawin niya ang lahat ng makakaya para maging proud sa kanya ang lahat ng kanyang mga alumni. Nagpasalamat din si Torre kay Pangulong Marcos na binigyan siya ng pagkakataon na bilang PNPA graduates na pamunuan ang organisasyon. Muli ang pahayag ni PNP Chief General Nicolas Torre. Sir, anong pakiramdam na kayo ang kauna-unahang graduate ng Philippine National Academy na naging PNP Chief? Hanggang ngayon, sinasampal ko pa ang sarili ko. Baka biglang mag-umaga na pagising ko, panaginip lang pala lahat. But right now, of course, I'm very happy. I'm very humbled and I'm very elated with the trust and confidence that was given to me by the President. But at the same time, medyo mataas ang pressure. The expectations are very high and really I have to make good. Otherwise, the 8,000 strong alumni of the Philippine National Police Academy will disown me. So I really have to do good and do the job properly to ensure na may pakita na tama ang pagpili ng ating presidente na bigyan na ng pagkataon ng PNPA graduates na mag-lead ng ating organisasyon. Maraming salamat, General. Samantala, Bombo Denny, sa katatapos lamang na itong kapapasok lamang ng balita, inaprubahan na ng Kamara ang panukalang 200 pesos na aumento na sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ay sa ilalim ng House Bill number 11376. Sa botong 171 ang pabor, isa ang tumutol at walang nag-abstain. Una nang pinagtibay ng House Committee on Labor and Employment na pinamunuan
ni Rizal Representative Fidel Nograles ang panukalang 200 pesos na taas sahod sa mga manggagawa sa private sector. Pinagsama-sama umano ang mga bill na layuning ipatupad ang legislated daily across-the-board increase sa sweldo ng mga private sector employees. Kapag ang 200 pesos daily minimum wage hike ay maisabatas, ang bagong daily minimum wage ay magiging 845 pesos na mula sa kasalukuyang 645 pesos. Pinatitiyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na mabibigyan ng proteksyon ang mga micro, small and medium enterprises na nagsisilbi ngayong backbone ng ating ekonomiya. Pakinggan natin ang naging pag-aproba ng plenaryo sa nasabing panukalang batas. With 171 members voting in affirmative, 1 in negative, and 0 abstention, that the Chair declares House Bill number 11376, an act providing for 200 pesos daily wage increase for the minimum wage workers in the private sector as having been approved on third reading. Maraming salamat po. And si TUCP Party List Representative Democrito Mendoza na siyang nagsilbing speaker sa plenaryo ngayong hapon. Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!